Okay, maganda 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 magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa unang episode ng ating podcast na inyo pong mapapakinggan dito lamang sa Spotify at syempre ito po ay may pinamagatang Dear Goal. Ang ating pong paksa ngayon ay talagang napapanahon, no? Nagkaroon ho ng isang interview si ombudsman na ang ating ombudsman, no? Nagkaroon ng interview sa radyo yung ating ombudsman na si Ombudsman Martires, Samuel Martires. Ha? Ombudsman Samuel Martires. At nabanggit niya ho dito na sa kanilang pagsisiyasat, ang isa sa mga pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno ay ang Department of Agriculture. Ha? Department of Agriculture. Ibig sabihin, nauna na, may nanguna na o may pumalit na sa pwesto ng Bureau of Customs. Department of Agriculture na. Yan, Department of Agriculture na. No? Department of Agriculture na. Pinangalan ng corrupt na ahensya, sumunod ang NFA, na under na naman ng Department of Agriculture. Pambihira kayo. Kasabay po nito, mapapansin po ninyo, nagkaroon ng press release ang kasalukuyang Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel na sinisisi niya ang nagdaang administrasyon sa mga problemang di umano'y minana nila. Minana na nila. Pambihira kayo dyan. Oo. Balikan ho natin. Nag-note ho ako ng ilan sa mga highlighted topic, no? Nung nag-speech ho, yung mga speeches ni Secretary Laurel na noong January 27, 2025, sabi ng DA, dito speeches, hindi lang ito mga speeches kung hindi mga press release ng Department of Agriculture. Hindi ko alam kung ang Department of Agriculture dapat siguro maging Department of Communication na ng Malacanang sapagkat ang dami nilang press releases. Puro sila press release. Ano? Kasabay ho nung importation sa sibuyas na tinututulan ho natin. Pero sino ba naman tayo? Hindi naman tayo pakikinggan ng mga yan. Pero kawawa yung mga magsasaka. No? Sana nararamdaman ninyo ang hirap ng mga magsasakang imbis umaasa o mga magsasakang umaasa na mabebenta yung kanilang mga produkto, sinimulan nyo pa o imbis na mabenta nga, tinira nyo pa ng importation. Ewan ko na lang kung mabubuhay pa talaga ang ekonomiya ng agrikultura. Ano? Ang ekonomiya ng agrikultura. So, balikan natin, noong January 27, nag-press release ang Department of Agriculture, ang sinabi, DA to build 3 billion cold storage facilities. January 27 yan, 2025. Noong January 16, 2024, may press release na naman sila. Pwede nyo pong tingnan sa inyong, sa kanilang website to. DA to put up cold storage sa Palace Briefing. Noong November 6, 2023, sinabi dito, increase food products and modernize agriculture. Mandatory order ng Pangulong Bongbong Marcos. September 17, 2024, DA Chief outlined strategies to modernize Philippine agriculture to boost food security. Pero tayo ngayon ay nasa ilalim pa ng food security emergency para sa bigas. Kasabay ho ng sabi ng ombudsman. Ombudsman nagsabi, most corrupt. Corrupt. O wag na most corrupt ang DA. Alam po ninyo, nakakalungkot na bahagi ng ating pamahala, ng ating agrikultura partikular na. Yung DA, sa kanila naman galing yung mga importation permit. Sila nagbibigay niyan sa mga importer. Ang nakakalungkot ngayon,
pinayaman yata ng mga polisiyang ginawa ng Department of Agriculture ang mga trader at pinahirapan at patuloy na pinahihirapan yung mga magsasaka. Ang bottom line po niyan, tayo dahil apektado po ang presyo ng mga bilihin. Presyo po ng mga bilihin. Kung kayo'y kumikita ng mga minimum wage, magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng kuryente, tubig, wifi pa, may load ka pa, mamamasahe ka pa, kakain ka ngayon, mamimili ka sa palengke, magkano presyo ng sibuyas, magkano presyo ng kamatis, magkano presyo ng bigas, magkano presyo ng karne, magkano presyo ng mga bilihin, ng mga basic commodities. Ang nakakalungkot po, dun sa importation policy ng gobyerno sa pamamagitan nitong Department of Agriculture, hanggat pinapahintulutan nilang importation at lagi nilang dinedepende o dumedepende tayo sa importation, ang ekonomiya po natin ay pinapasok ng kartel. Unang-unang kartel, yung mga smuggler. Itong mga smuggler na to, may mga kasabwat to sa gobyerno. May mga kasabwat to sa gobyerno dahil hindi magtatagumpay ang mga smuggler na yan kung walang kasabwat sa gobyerno. Namamayagpag yung mga yan. Habang namamayagpag ito, kumikita itong mga smuggler. Ang masaklap, at ito ang katotohanan, na sa ayaw at hindi ninyo, noong mga nakaraang panahon, mga nakaraang administrasyon, umaapaw ang pera sa droga. Nagagamit sa politika, nagagamit sa kung saan-saan. Ngayon, hindi lang pera sa droga umaapaw. At kumakalat. Pera sa smuggler. Pera ng mga smuggler. Bakit? Yung mga smuggler noon, na pinangalanan, binigyan na ng mga ebidensya, nagkaroon ng ebidensya, panayang raid sa kung ano-ano mga warehouses and everything, etc., 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 pero walang nakukulong, walang nadedemanda. Dahil, yung mga smuggler noon, politiko na ngayon. Nagpipinance na ng politika. Ng mga kandidato, nagpipinance na. May mga party list ng tinutulungan. Yung iba nga dyan, baka nasa party list pa. Sana wag naman. Yung iba, tumatakbo na. Tumatakbo na yung iba. Yan ang masalimuot na katotohanan na sa ayaw at hindi ninyo, nandiyan na. No? Ang korupsyon, nagpapahirap, ay sistemang nagpapahirap. Hindi na to sakit Sinistema na to ngayon. Nakakalungkot. Sistema na po ang korupsyon. Hindi lang ito sakit. Sistema na ito na tuwing bang may bagong administrasyon, take it or leave it. Ganon. Na ang nagiging palatuntunan na, hindi naman lahat, pero ng karamihan, ng mga nandiyan dyan sa mga regulatory and enforcing body ng gobyerno. Bago sila umupo dyan sa mga pwesto nila, may nakapatong ng pera. Diba? Nakakalungkot sapagkat apektado po ang presyo ng bilihin, ang personal na buhay ng mga Pilipino. Ulitin ko po, suriin po ninyo yung mga kandidato, suriin po ninyo yung mga party list, suriin po ninyo yung mga senador, mga congressman, o mga kandidatong mayor, vice mayor, konsyal, governor, vice governor, bukal. Baka sila pinopondohan na ng mga smuggler, hindi lang ng droga. Nakakalungkot Di ba? Ang dami ng pinangalanang smuggler. Ang dami ng hearing sa Kongreso, sa Senado. Namamayagpag pa rin ng mga smuggler na nagpapahirap. Kartel yan. Sindikato na yan. Sindikato na sila na nagmamonopolya na sila ng ekonomiya natin at ng agrikultura natin. Pinahihina nila yung ating kapasidad, yung ating agricultural capacity to produce our own goods para nang sa ganon, magkaroon ng dahilan ng gobyerno na mag-import. Na kung susundin sana at kung talagang nasa puso ng mga nasa Department of Agriculture ang kanilang ginagawa, ang laki ng pondo ninyo. Hindi na natin babanggitin pa kasi baka hindi makatulog itong mga nakikinig at nanonood. Ang laki ho ng pondo ng Department of Agriculture. Sana tinutukan talaga ninyo yung modernization, yung totoong pagtutok.
Hindi yung press release lang. Tinutukan ninyo yung mechanization. Marami na ba kayo nabigay ng mga na makina sa mga magsasaka? Yung mga agriculture cooperatives ba? Natugunan na ninyo yung pangangailangan. Kasi kung susundin at kung talagang tututukan itong mga hinaing at mga concern, mga usapin na ito, hindi natin tayo magiging depende sa importation. Hindi na magkakaroon ng pinto ang mga smuggler na yan na magkurap. At itong mga nasa gobyerno, hindi na ito mangungurap. Kung naging stable lang at tinutukan talaga ng mga nasa Department of Agriculture, yung ating agrikultura. 'Di ba? Hindi naman ninyo tinututukan yata eh. Puro lang kayo press release. Dami ng na-raid. Ang dami ng mga nahuli, mga binuksang mga nag-hoard na mga warehouse, na mga pinagtatambakan ng mga bigas para makontrol ang presyo. Wala pa rin nadedemanda, wala pa rin nakukulong. Ano yun? Puro na lang ba ganun? Puro na lang ba tayo huli? Puro na lang ba tayo video? Puro na lang tayo media? Puro na lang tayo press release? 3 taon na si Presidente Bongbong Marcos. Huwag na ninyong sisihin yung nakaraang administrasyon. Dahil dapat, nung tinanggap ninyo yung pwesto noong 2023, alam ninyo na may problema. Kaya nga kayo nilagay dyan eh. Di ba? Alam ninyo na may problema. Nagtitiwala ang presidente sa inyo, nagtitiwala taong bayan sa inyo. Sa mga sinasabi ninyo, natututukan ninyo yung pagtataas ng produksyon, tututukan ninyo yung mechanization, modernization. Asan? Asan? Hindi habang buhay, dapat tayo dumepende sa importation. Dahil ang dami natin agricultural lands. Ang dami nating mga bakanting lote. Ang dami nating mga lote pang agrikultura na nakakalungkot, kino-convert na. Nagkakaroon na ng conversion. Kino-convert na. From agricultural to commercial. Pagka ganyan na ng ganyan, baka dumating na tayo sa punto na ang Pilipinas maging importation dependent na talaga. 'Di ba? Yung sibuyas, tumataas ang presyo. Yung kamatis, 4 na piso. Alam po ninyo, kung ang Northern Food Corporation, yung NFC, isang GOCC yan, na ginawa noong 1986, tinayo noong 1986. Kung yan na-maintain ng ayos ng mga nagdaang administrasyon, natin hindi magmumura presyo hindi magtatambak ang supply ng kamatis kasi yung NFC o Northern Food Corporation na yan ang bibili ng mga hilaw na materyales o mga produkto ng mga magsasaka at pinoproseso yan. Ang isang number one pinoproduce talaga niyan is yung tomato paste at tomato sauce na talagang inaano pa natin, na-export pa natin sa ibang bansa. May market talaga tayo para dyan. Ang nakakalungkot lang na pangyayari, nalugi yung Northern Food Corporation na GOCC. Hindi naging seryoso yung mga humawak o naging seryoso man, hindi ganun kaayos ang management, nalugi. Pinrivatize na yata itong Northern Food Corporation na to. Kung yan ay pag-aari ng gobyerno, lahat ng mga kamatis, lahat ng mga magsasaka na tanim may kamatis, poproseso yan doon, bibili niya ng gobyerno at i-export yan papunta. Ang number one customer natin dyan, Saudi, yung mga Middle East country, sa atin bumibili yan. Ngayon, ano na nangyari? Di ba? So, mabalik tayo sa korupsyon, smuggler, politika. Alam po ninyo, uulitin ko nagkaroon na ng cycle. Yung mga dating anti-smuggling, ngayon nananahimik yan. Kasi huihingi ng pondo yan sa mga smuggler para sa kanilang mga kandidatura. 'Di ba? Masyado kasi mga extravagance yung mga kampanya nila. Ngayon sasabihin niyo, naiinggit lang kayo kasi mga wala kayong pera. Yun ang nakakalungkot. Maraming mga kandidato na walang pera, hindi nananalo, pero may kapasidad. Hindi ko sinasabing ako. Marami pa. Napakadadami. Napakadadami. Lalo yung mga kandidatong senador.
ang daming pwedeng maging bagong mukha sa Senado na talagang magbabalik ng dating sigla sa Senado. Pero baka hindi manalo dahil walang pera. Baka hindi manalo dahil hindi tinatayaan. At hindi naman tumatanggap ng taya mula sa mga masasamang ah, grupo ng individual. Diba? Kaya natin ito ginagawa, umaasa pa rin tayo sa simpleng munti nating pamamaraan na sa pamamagitan nitong ating ginagawang podcast, itong ating programa na ito, mamulat natin, mapukaw natin ang damdamin ng ating mga kapwa Pilipino. Bumoto kayo ng kandidatong magbabago ng buhay natin. Hindi magpapahirap ng buhay natin. Bumoto kayo ng mga kandidatong gagawin ninyong senador. 12 yan. Ibalik ninyo yung mga senador na karapat-dapat. Huwag na ninyong iboto yung mga senador na wala naman naging ambag sa lipunan kung hindi bumutas ng mga silya sa Senado. Diba? Ang Senado, talagang ang kailangan dyan, bright, may utak, may alam, may talino. Huwag kayong bumoto dyan ng sikat lang. Ha? Huwag kayong bumoto dyan ng sinungaling. Huwag kayong bumoto dyan ng mangmang. Ha? Ibig ko sabihin, bumoto, 12 yan eh. Tapos lalagyan ninyo ng tulig, kengkoy. Gusto po naman. Ang Senado po ay ang kataas-taasang kapulungan ng Kongreso. Yung kung mababang kapulungan ng Kongreso naman, may pagkakataon kayong bumoto ng 2 congressman. Isa sa legislative district at isa sa party list. Yung party list, ang daming naglipa ng mga party list na kung ano-ano mga pangalan. Na, kung mapapansin ninyo, sila't sila pa rin. Iba't ibang pangalan lang, pero yung mga nominee, sila pa rin. Pamilyar yung mga pangalan ng mga nominee, mga apelido ng nominee. Sapagkat ang party list naman, nagagamit na nga na bihikulo ng political dynasty. Diba? Nakakalungkot eh. Kasi yung tunay na purpose ng party list representation system o party list system through representation, hindi na nasa-serve. Sabi nung isang election watchdog ngayon na nilabas nila sa kanilang nag-press release nila, sabi doon, 55% na ng kasalukuyang mga lumalaban sa party list ang hindi talaga nagre-representa sa marginalized sector. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot. So, sa darating pong May 12, kami naman po'y umaapila sa inyo. Na sana naman bumoto kayo ng tama. Bumoto kayo ng naaayon. Hindi lang sa inyong konsensya, kundi sa inyong utak. Huwag nyo lang ramdaman, dapat isipin din ninyo. Tignan ninyo yung track record. Tignan naman ninyo yung magagawa at kayang magawa. Sa party list naman, bumoto naman tayo ng karapat-dapat na magre-representa sa sektor o sa marginalized sector. Diba? Huwag na naman kayong bumoto ng party list na kung saan alam naman ninyo na pinopondohan ng mga drug lord, pinopondohan ng gambling lord, ng smuggler, pambihira naman kayo. At ganoon din sa mga kandidato sa lokal huwag kayong bumoto ng mga kandidatong alam ninyong pinopondohan ng mga drug lord, smuggler, gambling lord. Ano bang gagawin kabutihan yan sa mundo? E di syempre tatanong ng utang na loob yan sa mga tumulong sa kanila sa eleksyon. Diba? Bumoto kayo ng kandidato na alam ninyo at kita ninyo na may magagawa. No? 8 konsihal, vice mayor, mayor, congressman, board member, vice governor, governor, senador. Gusto po naman. May 3 taon pa na paparating bago tayo pumili ng bagong presidente. Pero sana naman itong papasok na 3 taon, maging makatotohanan pa, masigla pa, kapakipakinabang pa ang inyong gagawing desisyon. Hindi na basta-basta yung ating pagboto ngayon. Napakamahal ng presyo. Napakamahal ng halaga para proteksyonan at mapakinggan ang boto ninyo. Tapos boboto kayo ng mga hindi karapat-dapat. Imagine sa pag-iimprenta pa lang ng balota,
sa pagbili pa lang ng makinang gagamitin para maproteksyonan ang ating boto. Sa mga teacher na magbabantay, ngayon pa lang, maraming salamat na sa mga election body na lilingkod sa eleksyon. Maraming salamat sa inyo. At bago ko malimutan, syempre, maraming salamat doon sa mga bumbero, firefighters, volunteers, fire brigade, barangay tanod, mga opisyal na talaga namang tumulong sa mga kababayan natin dito sa Muntinlupa na nasalanta ng sunog. Diyan sa Sitio Masagana, meron pa yata diyan sa may Sitio Pagkakaisa. Maraming salamat po sa inyo. At sana matulungan kayo ng gobyerno. No? Matulungan kayo ng gobyerno. Maraming nagpapahatid ng tulong. Maraming salamat. Sana nagpapahatid kayo ng tulong dahil hindi lang dahil mag-e-eleksyon, kundi talagang gusto nyo tumulong. Anyway, kung yan naman dahil sa elections, tanggapin ninyo. Importante na tulungan kayo. At talagang sana dumating na ang punto na magkaroon na ng maayos na sistema sa pagtatayo ng bahay para na sa gayon maiwasan talaga itong mga sunog. So anyway, at ito ang ating unang episode ng ating Dear Gov dito lang sa Spotify. Sana sa susunod na episode ay sumubaybay uli kayo at naka-live din tayo sa ating official Facebook account, Christian Grabador. Ito po ang inyong kaibigan sa lahat ng oras at higit sa lahat, naririto po tayo dahil tayo naniniwala sa good governance, sa mabuting pamamahala. Pag may good governance, mawawala itong mga korap na ito. Mawawala itong mga mapagsamantala sa gobyerno. Mawawala itong mga patuloy lang na gustong maghari-hari ang uri sa gobyerno. Pag may good governance. Sana maging mabuti at maayos ang inyong pagpili ng mga kandidato. Panalangin natin na maging mapayapa din ang eleksyon. Papalapit na ang local campaign period. Iwasan ninyo ang mga kandidato na puro paninira ang gagawin. Iwasan ninyo yung mga kandidato na puro black propaganda ang gagawin. Piliin ninyo yung mga kandidato na gagawa ng mabuti at magbibigay ng maayos na plataforma. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, naka-live tayo sa ating Facebook. Makinig kayo sa Spotify. Nasa Spotify na rin yung ating podcast, Dear Gov, ito ang first episode. Muli po, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat.